Hanggang kailan ba dapat tumulong? Lalo na kung kadugo ang humihingi nun. May hangganan ba ang pag-unawa at pagpapatawad? Lalo na kung may kasamang pagsisinungaling para sa pera. Kailangan pa bang humantong sa pananakit bago makita ang pagkakamali ng bawat isa? At hanggang kailan dapat magtiis kapag paulit-ulit na tayong nasasaktan? Pakinggan ang kwento ni Vincent at matuto tayo sa kanyang karanasan. Isang paalala na may hangganan ng pagtulong at ang katotohanan ay laging nabubunyag. Sino yung tumawag? Si ate, kailangan na naman ng pera. At magpapadala ka na naman. Joy, ate ko yun eh. Kailangan daw ni tatay ng pambili ng gamot. Vincent, wag mong sabihin 5,000 na naman ang ibibigay mo. Nung nakaraan 5,000 rin ang binigay mo dahil nakagat ng aso ang bunso niyang anak. Aba, ano tayo, bangko? Kailangan daw para sa check-up ni tatay. Vincent, ilang beses ka nang nabibiktima ng ganyang drama ng kapatid mo. Hindi ka ba napapagod? Pero paano nga kung totoo? Ay, bakit kasi hindi ko na naman makontak si nanay? Pero tayo, paano tayo? Siguradong tayo ang mawawalan sa laging pagtulong mo sa kanila. Vincent, ang 5,000 na yan, pambayad natin yan sa tubig at kuryente. Kapag pinadala mo yan, tsak na mapuputulan tayo ng ilaw at tubig. Joy, maghahanap na lang ako ng paraan para dun. Paano? Ano? Ha? Inuuna mo lagi sila kaysa sa pamilya mo dito? Hindi ko naman sinabing inuuna ko sila. Pero ganun ang nangyayari eh. May anak at asawa ka dito oh. Pero ang ending, kami lagi ang nagtitipid para lang dyan sa sinungaling mong kapatid. Joy, emergency yun. Intindihin mo naman oh. Vincent, paano naman tayo? Kapag biglang nagka-emergency sa bahay natin, saan tayo kukuha ng pera? Tatawag ka rin ba sa kanila para manghingi ng pera? Huwag mong sabihin ganun nga. Kasi alam kong wala naman silang maibibigay. Ay, naku. Nakakapagod na. Napalunok si Vincent. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan na hindi niya kayang sagutin. Alam niyang tama si Joy. Pero may parte sa kalooban niya na ayaw pang bitiwan ang responsibilidad sa pamilya. Nakatayo lamang siya habang pinagmamasdan ng maluhalo ang mga mata ni Joy sa galit. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, ngayon lamang niya nararamdaman ang tila malaking harang sa pagitan nilang mag-asawa. Pero kahit na kinakain siya ng konsensya, hindi niya maalis sa pakiramdam niya na mas malaki ang kasalanan niya kung hindi niya tutulungan ang ate niya. Hindi ka man lang nag-isip, Vincent. Hindi mo na ako tinanong. Joy, kapag may nangyari kay tatay, anong mararamdaman ko? At kapag naputulan tayo ng kuryente, anong mararamdaman ng anak mo? Hindi naman kita kukontrahin kung hindi sinungaling yung kapatid mo eh. Pagbibigyan ko lang sila ngayon. Huling beses na to, Joy. Ilang huling beses na ang sinabi mo sa akin. Pero hindi ka nadadala. Joy, please. Hindi mo talaga ako pakikinggan, ano? Sa bagay, kailan mo nga ba ako pinakinggan? Sana lang talaga, hindi ka niloloko niyang kapatid mo. Joy, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko para wag ka lang magalit sa akin. Vincent, bakit hindi mo makita na ginagamit ka lang ng ate mo? Desperado si ate dahil kailangan yun ni tatay. Desperado? O sanay lang silang ikaw ang takbuhan? Ate ko pa rin siya. Tatay ko pa rin yun. Pamilya mo kami. Kami dapat ang inuuna mo. Iniisip ko kayong lahat. Pero ngayon uunahin ko muna to. Lumapit si Vincent kay Joy, pero umiwas ito at halatang nasaktan sa desisyon niya. Tahimik na tumalikod ang babae at pumasok sa silid at iniwan siyang mag-isa sa sala. Pero kahit gulong-gulo ang isip niya, nanaig pa rin ang awa sa pamilya. Sa isip niya, baka naman ngayon ay totoo na. Baka kailangan naman talaga ng tulong. Sa huli pinili niya ang desisyong hindi niya alam ay sisira sa kapayapaan ng pamilya nila. Makalipas ang 2 araw, ay muling nakatanggap ng tawag si Vincent galing sa ate niyang si Adelpha. Vincent, pasensya na kung nakakaistorbo na naman ako Ate,
Ano na naman yan? Kailangan ng dagdag na pera para sa gamot ni tatay. Wala na talagang natira dito. Akala ko ba naging maayos na si tatay na nagpadala ako para sa gamot niya? Hindi pa. Kailangan na nga niyang ma-check up ulit. Bahagya kasing lumala ang sakit niya. Tsaka sabi ng kapitbahay namin na nurse, kailangan niya talagang matest. Anong test? Laboratory test siguro at iba pa. Basta sabi ng kapitbahay namin, kailangan daw ng pera. Nasan ba siya? Kakausapin ko. O kaya si nanay? Nasa bahay na ako Kakauwi ko lang galing doon. Napatigil si Vincent sa gitna ng sala. Parang may malamig na dumaan sa batok niya. Pakiramdam niya'y naulit na naman ang parehong eksena. Gusto niyang magtanong pa. Gusto niyang magduda. Pero parang napagod na ang isip niya. Sa bawat paghinga, mas ramdam niyang bigat ng responsibilidad na hindi niya naman ginusto, pero patuloy niyang pinapasan dahil sa salitang pamilya. Ate, magkano na naman ang kailangan? 5,000, Vincent, para sa check-up at laboratory test ni tatay. 5,000 na naman? Alam kong malaki, pero tatay natin to. Ate, kapapadala ko pa lang nung nakaraang araw para sa bunso mo at sa gamot ni tatay. Oo nga, pero anong magagawa natin? Naaawa ako kay tatay. Hindi ba pwedeng ikaw naman munang... Ay, wala akong pera. Alam mo naman yan, di ba? Tsaka wala na mga asahan sa iba pa nating kapatid. Maawa ka naman kay tatay. Ate, wala na talaga akong pera ngayon. Kahit manghiram ka muna, Vincent. Babayaran ko rin yan. Ate naman. Please, ikaw lang ang maaasahan ko. Ikaw lang ang inaasahan ni tatay. Hindi ko alam kung saan ako manghihiram ng pera. Ang dami ko nang ang utang eh. Kahit kanino, Vincent. Para lang kay tatay. Sige na. Ay sige, maghahanap na lang ako ng paraan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang cellphone at naghanap ng matatawagan na. Nahihiya man, pero sinubukan pa rin niyang kapalan ang mukha niya sa ilang kaibigan na. Hanggang sa merong naawa at nagpautang sa kanya. Nang mabuang halagang hinihingi ni Adelpha, ay hindi na siya nagdalawang isip. Para sa kanya, mas mabigat ang konsensya kaysa sa utang. Sa isip niya, mababayaran din naman ang pera. Pero ang buhay ng tatay nila ay hindi. Sino na naman yung kausap mo? Kaibigan ko. Nakausap ko kasi si ate. Sabi niya kailangan ulit ng pera ni tatay. At manghihiram ka ng pera para lang may maibigay ka? Kailangan daw ulit madala si tatay sa doktor. Parang mas lumala daw ang ubo at lagnat niya. Magkano na naman ngayon ang hinihingi ng kapatid mo? 5,000 na naman daw. Vincent! Wala na tayong pera. Oo, kaya nga nangutang muna ako, Joy. Alam mo bang naputulan na tayo ng kuryente kanina? At bukas, sigurado pati tubig ay puputulin na rin. Pasensya ka na. Tiisin na muna natin. Kaya natin to. Ilang beses mo na bang sinabi yan sa akin? Hindi ko na mabilang. Babawi ako sa inyo. Pangako yan. Kapag gumaling si tatay, kayo na ang uunahin ko. Hindi pa nga ako ang kailangan dito, Vincent. Pero pamilya ko rin sila. At kami, ano? May pangangailangan din kami. Hindi ko kayo pababayaan. Nahahanap na lang ako ng paraan. Sa ngayon, padadalang ko muna sila para matapos na. Bahala ka na. Joy! Pagod na ako, Vincent. Paulit-ulit na lang eh. Hindi ko gustong ganito tayo. Pero paulit-ulit mo pa rin silang inuuna. Para naman kay tatay ito eh. Sana nga totoo. Hindi ko man hinihiling na sana nga may sakit si tatay. Pero sana lang, hindi ka na naman niloloko ng ate mo. Ilang beses na to, Vincent. Pag nagkataon, huwag mo kong sisisihin. Sa kabila ng sinabi niyo ng asawa niya, ay wala pa rin itong nagawa nang ipinadala niya ang pera. Pagkatapos ay naghintay si Vincent ng balita. Ilang oras na pero walang tawag at kahit na anong mensahe. Sinubukan niyang tawagan ang ate niya, ngunit hindi sumasagot. Binundol ng kaba ang dibdib niya. Napaisip siya, kung totoong emergency,
dapat may update. Doon nagsimulang pumasok ang takot, hindi para sa tatay nila, kundi para sa sarili niyang katangahan. Naghanap si Vincent ng ibang numerong pwedeng tawagan sa probinsya. Nanginginig ang kamay niya habang tinatype ang pangalan ng pinsan nila na hindi niya alam kung ginagamit pa ba nito ang numerong yun. Sa loob niya, umaasa sang sana mali ang iniisip niya hanggang sa nagringa ang kabilang linya. Hello? Vincent? Hello, Bong. Kumusta dyan? Okay naman, bakit? Si tatay, kumusta siya? Si Chong? Ayos na ayos naman. Kanina nagkakapilang kami. Ha? Wala siyang sakit? Hindi siya nagkasakit? Wala. Bakit mo naitanong? Kasi sabi ni ate, may sakit daw siya at... Ay, sigurado ka ba, Bong? Oo. Kanina nga naghanda pa si Adelphi. Naghanda? Birthday ng anak niyang babae. Yung pamangkin natin na si Annabel. Bongga pa nga eh. Ang daming handa. Saan sila kumuha ng pera? Ewan ko. Pero nakita ko siya namimili ng panghanda nung Sabado ng hapon. Yung bunso niya, totoo bang nakagat ng aso nung nakaraan? Hindi ah. Kung nakagat ng aso yun, di sana alam ko. Magkaharap lang ang bahay namin eh. Nanlumo si Vincent. Hindi na siya nagsalita pa. Lahat ng pangyayari ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Hindi lang pala siya nadala, kundi niloko siya. Mas masakit dahil alam niyang may bahagi ng sarili niya ang pumayag na mangyari ito. Nang gabing yun, habang hawak niya ang cellphone, ay tuluyan ng nabasag ang tiwala na matagal niyang ipinaglaban. Hindi na nagbago ang ate niya. Sinungaling pa rin ito. At mas lumala pa. Kinabukasan ay nagpasasang sabihin ng lahat sa asawa niya. Kahit alam niyang mag-aalburuto ito sa galit. Joy, may sasabihin sana ako. Pasensya ka na, hindi kita pinaniwalaan agad. Tama ka, niloko na naman ako ni ate. Oh, di ba? Sabi ko na eh. Kahit kailan, sinungaling talaga yung ate mo. Nagtiis tayo na kandila lang ang ilaw para lang sa kasinungalingan niya. Nakausap ko ng pinsan namin. Walang sakit si tatay at malakas pa raw to. Hindi raw nakagat ng aso yung bunso niyang anak. Lahat yun gawa-gawa lang ni ate. Ay, nako. Naniwala ka pa rin kasi sa kanya kahit ilang beses na kitang binalaan. Hinaamin ko, kasalanan ko lahat. Nagtiwala ulit ako kahit ilang beses na ako niloko ni ate. Hindi lang perang nawala sa atin, Vincent. Alam kong patitiwala mo sa akin na wala na dahil kay ate. Bakit ba kasi hindi ka tumatawag sa nanay mo? May cellphone naman siya, di ba? Hindi ko nga makontak eh. Baka may ginawa na naman si ate para mawalan ako ng kontak kay nanay para hindi mabisto ang mga kasinungalingan niya. Nanatiling nakatayo si Vincent sa harap ni Joya. Parang batang nahuli sa sariling kasinungalingan. Hindi na siya naghanap ng dahilan. Hindi na siya nakipagtalo. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang gumuho lahat ng depensang matagal niyang inilaban. Tumingin siya sa mga mata ng asawa at doon niya nakita ang pagod na matagal nang kinikimkim. Hindi galit, kundi pagkasira. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Mas mabigat kesa anumang sigawan. Walang akusasyon, walang luha, ngunit bawat segundo'y tila humihiwa. At sa loob ng katahimikang yun, ramdam ni Vincent na may nabasag. Isang bagay na kahit anong pagsisisi ay hindi na muling mabubuo. Uuwi tayo sa probinsya. Para ano pa? Para singilin siya. Para harapin lahat ng ginawa niya. At sa tingin mo, ibabalik mo nang nawala sa atin? Hindi. Pero kailangan ko siyang sumbatan. Kailangan ko sabihin sa kanya lahat ng pagkakamali niya. Ilang beses mo na ring sinabi na titigil ka sa pagtulong sa kanya. Pag uwi mo sa probinsya, magkakaayos kayo. Tapos ano? Uulit na naman siya sa panghihingi at maniniwala ka naman sa kasinungalingan niya. Ito na yung huli. Kailangan kong gawin to ng personal. Pangako, kahit magkaayos pa kami, hindi na ako magpapaloko pa. Ayoko nang sumama sa panibagong pagkakamali mo. Umalis ka na lang mag-isa.
Tumalikod si Joy at pumasok sa kwarto. Mas masakit yun para kay Vincent. Mas gusto pa niyang sinigawan na lamang siya ni Joy. Doon niya naramdaman na kung gaano nakalalim ang sugat na iniwan ng paulit-ulit niyang pagpili sa kapatid kaysa sa sariling pamilya. 5 araw ang lumipas na halos hindi sila nag-usap. Sa ika-5 araw ay nag-impake na si Vincent. Aalis na ako mamaya. Alam ko, Babalik din ako. Mag-ingat kayo dito, ha? hindi mo na kailangang sabihin yan. Matanda na ako. Joy, kapag bumalik ako... Hindi naman kita hinihintay, Vincent. Bahala ka kung kailan ka babalik. Pero Joy, gusto kong itama ang mali ko. Sana, noon mo pa naisip yan. Hindi na to mauulit. Pangako. Hindi mo na kailangang mangako. Ilang beses ka nang nangako nang hindi natutupad. Umalis si Vincent na mabigat ang dibdib. Sa biyahe pa uwi ng probinsya ay paulit-ulit niyang iniisip ang mga salitang binitiwan ni Joy. Hindi galit ang mas nangingibabaw, kundi hiya. Hiya sa sarili niyang kahinaan. Pagdating niya sa baryo, ay agad siyang nagtungo sa bahay ng ate niya at handa na siyang komprontahin ito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi niya inaasahan. Ate? Vincent, buti at dumating ka. Sobrang sakit ng katawan ko. Ano yan? Bakit ganyan ang suka mo, ate? Diyos ko, parang mga bulati na gumagalaw. Vincent, tulungan mo ako. Nasa lalamunan ko pang... Ay, Diyos ko, ano gagawin ko, ate? Ilahin mo, Vincent. Hindi ako makahinga. Ang dami nila sa lalamunan ko. Mga bulati nga. Ang dami, ate. Nakakadiri. Nasusuka rin ako. Wala na. Lumuluwag na ang paghinga ko. Okay ka na ba? Kinikilabutan ako. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam. Bigla na lang akong nanghina. Aray, para akong nauupos na kandila. Ilang araw pa lang naman. Pero butot balat na ako. Panay rin ang pagsusuka ko na may kasamang maraming bulate. Sobrang payat mo na. At saka ang dami mong pasa. Nangingitim din ang paligid ng mga mata mo. Ay, Diyos ko. Muntik na akong atakihin sa puso sa mga nakita ko. Sumasakit ang buong katawan ko. Gabi-gabi, Vincent. Hindi ako makatulog. Parang may kung anong kumakain ng laman ko. At sa loob ng ilang araw, ay nawala na ang mga laman ko. Kaya mo pa bang tumayo? Ano sabi ni nanay? Minsan lang, kapag inaalalayan ako, nakakatayo ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kasakit ang naramdaman ko. Tingnan mo mga kamay ko. Halos wala ng laman. Ang sabi ni nanay, baka raw may gumawa nito sa akin. Nagpa-doktor ka na ba? Oo. 2 beses na. Aray! Nanlumo si Vincent sa itsura ng ate niya. Nanginginig ang butot balat nitong mga kamay. Pagkatapos sumuka, ay naging maayos ang paghinga nito. Hindi na ito ang Adelphang kilala niyang palaban. Para na itong buhay na bangkay na wala ng laman. May kakaibang lamig sa loob ng bahay
at parang may mabigat na presensyang hindi niya may paliwanag. Hindi galit ang unang naramdaman niya, kundi takot. Ano sabi ng doktor? Hindi malinaw kung anong sakit ang dumapo sa akin. Vincent, tulungan mo ako. Nanghihina ng katawan ko. Nandidiri na ako sa sarili ko tuwing sumusuka ako ng mga bulate. Anong ibig mo sabihin? Hindi malaman ng doktor kung anong sakit mo? Normal daw lahat ng test. Kaya hindi pa nila matukoy. Sa ngayon, pinag-aaralan pa nila ang sakit ko. Normal, pero bakit ka nagkaganyan? Hindi ko alam. Gabi-gabi akong inaatake ng sakit. Gabi-gabi rin akong nasusuka. Sobrang sakit ng buong katawan ko na para talagang kinakain mula sa loob. Para nila akong unti-unting inuubos. Ate, may ginawa ka bang masama sa ibang tao bukod sa akin? May mga tao ka pa bang niloko? Vincent, patawarin mo ako. Vincent. Ate, bakit ginawa mo sa akin yun? Hindi mo man lang ba naisip na may pamilya rin ako? Alam mo bang naputulan kami ng kuryente at tubig dahil pinadala ko muna sa iyong pambayad namin? Patawarin mo ako. Hindi ako nag-iisip. Hindi ko iniisip ang mga ginagawa ko. Niloko kita at alam ko yon. Naging hambog ako kahit na wala naman akong kakayahan. Sa tingin ko, pinagbabayaran ko na ang lahat ngayon. Nakita mo naman ngayon kung gaano ako naghihirap. Ate, Ramdam kong may naniningil na sa akin sa lahat ng kasinungalingan ko. Kaya siguro ako nagkasakit ng ganito. Ilang saglit pa'y pumasok ang tiyahin nila at sinabing may tatawagin daw silang albularyo. Hindi kaagad tumutol si Vincent, pero may kaba sa dibdib niya. Nang dumating ang matandang lalaki, ay tahimik nitong sinuri si Adelpha. Saka tumingin kay Vincent. May matinding galit na kumapit kay Adelpha. galit? Oo, malalim at matagal nang galit. Kaya siya nagkasakit ng ganito. Kapag nagtagal pa, ay hindi lamang bulate ang isusuka niya. Kaninong galit naman, tata? Sa akin ba? Hindi sa iyo nanggagaling ang galit. Alam kong hindi naman ikaw ang gumawa nito sa kapatid mo. Hindi ko naman talaga magagawa to kay ate. Pero, tata, sinong gumawa nito sa kanya? Ang taong nasaktan ng sobra. Dahil sa kasinungalingan na ginawa ni Adelpha. Sabihin niyo na ng diretso, tata. Base sa ritual na ginawa ko sa kanya, ang asawa mo nagpapahirap sa iyong kapatid. Ano? Si Joy? Pero kilala ko siya. Hindi niya gugustuhin manakit ng kahit na sino. Siguro, dahil hindi naman niya hiniling ang kamatayan para sa kapatid mo. Kung ganun, anong hiniling niya? Na tumigil ang kasinungalingan ni Adelpha sa pamamagitan ng kulam. Diyos ko, ang asawa ko. Ang galit, kapag hindi pinalaya ay nagiging sumpa. Pero ang asawa mo, sa tindi ng galit niya ay pinagawa niya ang kulam. Hindi alam ni Vincent kung kanino siya magagalit. Sa atin niyang nagsinungaling, sa asawang napuno ng galit, o sa sarili niyang nagpabaya. Sa sandaling yun, malinaw sa kanya na hindi lamang pera ang nawala, kundi kapayapaan ng buong pamilya. At alam niyang ang huling bahagi ng kwento ay hindi matatapos hanggat hindi niya hinaharap si Joy. Napaupo si Vincent sa gilid ng kama ni Adelpha. Hindi pa rin siya sanay makita ang ate niya sa ganitong kalagayan at halos walang bakas ng dating tapang.
Lalo na nang muli itong sinumpong ng sakit at pagsusuka ng maraming bulate. Sa dibdib niya, halo-halo ang awa, galit at pagsisisi ang nararamdaman niya. Kinabukasan ay hindi niya inaasahan ang dumating. Vincent, Joy, bakit ka nandito? akala mo ba nakakatulog ako ng maayos habang alam kong may nangyayaring ganito? Joy, bakit mo ginawa? Alam ko na lahat, pero hindi ako galit sa'yo. Naiintindihan kita. Asawa mo ako, Vincent. Magagalit ako, masasaktan. Pero sa huli, pipiliin ko pa rin ang makakagaan sa loob mo. Alam kong hindi ikaw ang klase ng babae na kayang manakit ng kahit na sino. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo papasukin ang ganito. Pero nagawa ko na eh. Kaya gabi-gabi akong tinutugis ng konsensya ko. Kaya ako nandito at sinundan ka. Kasama ko ang anak natin. Nandun siya kay nanay at tatay. Joy, dumating ka. Ako nga, Salamat sa pagpunta. Kahit alam kong wala akong karapatan na kausapin ka. hindi ako naparito para pag-usapan ng mga ginawa mo sa asawa ko. Nandito ako dahil may kailangan akong tapusin. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagsinungaling. Kaya hindi kita masisisi sa ginawa mo. Hindi lang pera ang kinuha mo sa amin. Kinuha mo ang katahimikan ng pamilya ko. Alam ko at araw-araw akong sinusundan ng balik ng kasinungalingan ko. Siguro nga, nararapat lang sa akin ang ganito. Aray! Sumasakit na naman ng sikmura ko. Nasusuka na naman ako. Alam mo bang nagtiis kami dahil lang sa pagsisinungaling mo? Na habang nagsisindi ako ng kandila, iniisip ko kung bakit mas inuuna ng asawa ko ang ate niya kaysa sa anak niya. Pasensya na. Hindi ko inisip ang magiging epekto ng ginawa ko. Sarili ko lang iniisip ko. Paulit-ulit kang humingi. Paulit-ulit kang nagsinungaling. At paulit-ulit ka ring pinili ng asawa ko. Hindi ko ginusto ang nangyari sa inyo. Pero inaamin ko, sinamantala ko ang kabaitan ng kapatid ko. Diyos ko, ang dami na namang bulate. Joy, pakiusap, itigil mo na to. Tulungan mo si ate na mawala na to. Ayusin natin to, please. Pero ako na asawa ni Vincent ang napuno. Ako ang umabot sa puntong hindi ko nakilalang sarili ko. Bilang isang ina, ayokong nawawalan ng anak ko. Pero ilang beses kaming nawalan kasi kailangang unahin muna kayo. Alam mo, okay sana sa akin kung totoo ang mga sinasabi mo eh. Walang kaso sa akin ang tumulong. Pero ang unahin ang birthday ng anak mo kaysa sa amin. Ibang usapan na yun. Patawad. Kung pwede lang ibalik ang oras, hindi ko na sana ginawang magsinungaling para makapaghanda sa birthday ng anak ko. Hindi na natin maibabalik yun. Dire-diretsong tumulo ang luha ni Adelfa. Luha ng isang taong nakaharap sa ginawa niya ng kasalanan. Nang sandaling yun ay mas malinaw kay Vincent na ang sakit ay hindi lamang tungkol sa sumpa, kundi sa mga relasyong nabasag. Nang sumunod na araw, ay pinapunta nila ulit ang albularyo. Kung gusto niyong matapos ito, kailangan maging malinis ang kalooban ng bawat isa sa inyo. Ano ang kailangan naming gawin? Hindi lamang dasal ang magpuputol nito. Kailangan ng pagpapalaya. Hindi ko hiniling na magkasakit siya ng sobra. Gusto ko lang tumigil ang panluloko niya sa amin. At dahil doon, ang galit ay naghanap ng lalabasan. Anong gagawin ko ngayon?
Responsibilidad mo kung paano mo tatapusin ang lahat ng ito. Kung ito ang paraan para matapos, gagawin ko. Hindi pa kita kayang patawarin sa ngayon. Pero pipiliin kong itigil ang kulam para sa asawa ko. Naiintindihan ko, Joy. Ayokong may masaktan pa dahil sa galit ko. Ngayong hawak ko ang kamay mo, pakakawalan ko na ang galit at sumpa na ipinagawa ko laban sa'yo. Salamat. Sapat na yun para sa akin. Hayaan mo sana akong bumawi sa inyo ng kapatid ko. Ito na ang huli, Ate Adelpha. Sana natuto ka na. Ngayon, bitiwan mo na siya at papahiram ko siya ng langis na may orasyon. Opo. Tapos na ang kulam. Naputol na ito. Tiyak na dahan-dahan ang babalik sa dati si Adelpha. Salamat. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Diyos ko, salamat. Ate, ayos ka na ba? Kumusta na pakiramdam mo? Hindi na masakit ang katawan ko. Salamat. Salamat talaga. Tapos na po ba to? Tapos na. Kaya sa susunod, kapag galit kayo, matuto kayo magsabi at huwag itong kimkimin. Ikaw naman, Adelpha, huwag ka nang manloloko ng tao kung ayaw mong maulit ito sa iyo. Opo, hindi man ako mapatawad ni Joy ngayon. Pangako ko na kahit kailan, hindi na ako magsisinungaling. Huwag mong sabihin yan. Gawin nyo na lang. Gagawin ko to at hindi na ako babalik sa dating ako. Pagkalipas ng ilang araw, ay tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Adelpha. Bumalik ang sigla nito, kasabay ng tahimik na pagbabago. Nang umuwi sina Vincent at Joy sa lungsod, ay magkatabi silang bumiyahe. Parehong pagod, pero mas magaan ang pakiramdam. Salamat sa pagsunod mo sa akin. Hindi kita sinundan. Hinarap ko lang ang kailangan kong harapin. Pangako, hindi na kita ilalagay sa ganitong sitwasyon. Sana, totoo na yan, Vincent. Pangako, lagi ko na kayong uunahin. Sana, sa pagkakataong ito, tuparin mo na ang pangako mo. Ang kasinungalingan ay hindi kailanman nananatiling lihim. Darating at darating ang balik nito. Ang galit na kinikimkim ay unti-unting sumisira. Hindi lamang sa kapwa, kundi higit sa sarili. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa kapatawaran. Ngunit may mga sugat na gumagaling kapag hinarap ang katotohanan at tinanggap ang pananagutan. Wakas.